Magandang araw mga kapantasya. Welcome ulit sa ating channel. Halina at samahan niyo kong muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Ina. Isa na namang kwento ang ating matutunghayan at ito ang kwentong pinamagatang Mayor's Playmate. Ako si Tala, 28 years old na ako at mahirap lang. Mahirap pa sa daga at kasalukuyang nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Kahit anong trabaho pinapasok ko magkapera lang. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil mahirap lang kami kaya hanggang sekundarya lang ang natapos ko. Marunong naman akong bumasa at sumulat kaya kahit papaano ay hindi ako naloloko ng mga mapagsamantala dito sa Maynila. Nagtatrabaho ako ngayon rito sa karenderya bilang isang dishwasher at minsan ay nagiging waitress din. Depende sa mood ng amo ko. Masyado kasing mainit ang dugo nun sa'kin. Nagagandahan yata. Hindi naman sa pagmamayabang pero maganda talaga ako. Maputi ang balat ko at makinis. Marami ring nagsasabi na maganda ang mukha ko. Isa rin yan sa dahilan kung bakit marami akong manliligaw. Yun nga lang, hindi ako matangkad pero tanggap ko na rin. Isang araw, may bali-balita sa lugar namin na magkakaroon daw ng bigayan ng mga pagkain si Mayor. Marami ang nagpunta doon. Diyan magagaling ang mga kabarangay namin. Pagdating sa pagkain, nag-uunahan. Abay syempre, pupunta rin ako dahil pagkain niyon. Sobrang gwapo rin kasi ng mayor dito sa amin. At kahit na mukhang masungit ito ay sobrang gwapo talaga. Pag tinitigan ka niya ay parang malalaglag ang panty mo. Dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Bago makakuha ng ayuda ay kailangan munang pumila. Pagkatapos ng isang oras mahigit ay nakakuha na ako ng ayuda. Nasa unahang pila pa rin ako nang lumabas si Mayor. Tila ay para itong isang anghel na bumaba sa kalangitan para magbigay ng ayuda. Napakagwapo talaga nito. Matikas ang tindig, nakakaakit ang mga labi nito. Nakatitig lamang ako sa kanya nang mapansin kong nakatitig rin ito sa akin. Narinig ko pa ang bulong-bulungan sa likod ko na wari ay kinikilig pa ang mga kababaihan, kahit ang may mga asawa na. Muli kong binalik ang mga tingin ko kay Mayor at nagulat ako nang magtagpo ang aming paningin. Tila ay may kuryenteng dumaloy sa buo kong katawan na ngayon ko lamang naramdaman. Tila ba parang may kumikilite sa gitna ng mga hita ko. Napapansin ko ang mga pagsilay sa akin ni Mayor. Usap-usapan rin dito sa lugar namin na babaero itong alkalde namin. Siguro dahil sa gwapo siya kaya maraming nagkakandara pa sa kanya. Natapos na ang pagpupulong na yon. Pauwi na sana ako sa bahay para dalhin ang ayuda na nakuha ko. Nang bigla akong harangin ng isang lalaking naka-black suit at naka-shades. Hinarang ako nito pagkatapos ay sinabing pinapatawag ako ni Mayor. Kahit nag-aalangan akong pumunta ay ginawa ko pa rin. Kumatok muna ako bago pumasok. Pagbukas ng pinto ay nasilayan ko agad si Mayor na nakaprenteng upo sa kanyang upuan. Inanyayahan niya akong umupo na agad ko namang sinunod. Nanginginig ang mga kalamnan ko. Ngayon na nasa harapan ko na si Mayor. Inaantay ko lamang siyang magsalita ngunit parang nag-aaksaya lang ako ng oras. Tatangkain ko na sana ang lumisa nang bigla niya akong hablutin at isandal sa pader. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko agad narehistro sa utak ko ang mga nangyari. Pagmulat ng mga mata ko, nakita kong masyadong dikit na dikit ang aming mga katawan. Hindi ito maganda, lalo na at nararamdaman ko na ang pagmamasa niya sa kasalanan ko.
Nakayuko lamang ako para hindi ako gaanong mailang sa kanya. Ngunit itinaas nito ang baba ko, saglit niyang tinitigan ang mata ko bago niya nilantakan ang mga labi ko. Kahit nagulat ako ay hindi ako makakuha ng lakas ng loob para patigilin ito. Bagkus ay sumabay pa ako sa haplos ng labi niya sa labi ko. Nang maramdaman niyang gumaganti ako ng halik, ay dagli niya akong binuhat ng hindi pinuputol ang halikan. Inupo niya ako sa kanyang mesa. Doon ay hinalikan niya ako ng mapang-angking halik. Naramdaman ko rin ang kamay nito na tila ay naglalakbay sa leeg pababa sa botones ng blusa ko. Unti-unti niya itong binuksan at nang magtagumpay siya ay ikinalas niya ang bra na tumatakip sa dibdib ko. Tatakpan ko sana ito gamit ang mga kamay ko ngunit pinigilan ako ni Mayor. Hinalikan niya ulit ako pababa sa panga, sa leeg, hanggang sa makarating ito sa mga dibdib ko. Dito ay pinagsawaan niya ang bundok ko gamit ang mapaglarong dila niya. At ang isa niya namang kamay ay nilalamutak ng agresibo ito. Ngunit hindi ako nasasaktan. Bagkus ay nasasarapan ako sa ginagawa ni Mayor. Wala pa akong karanasan pagdating sa ganito. Ngunit alam ko kung ano ang gusto ng katawan ko. Gusto kong hawakan ako ni Mayor. Gusto kong pasukan niya ako ngunit hindi iyon nasunod. Dahil pagtapos niyang pagsawaan ng dibdib ko ay ipinahatid niya ako sa mga tauhan niya. Bakas man ang pagkadismaya ay hindi ko na lang ininda. Natulog na lamang ako sa sama ng kalooban ko. Lumipas ang ilang linggo ay hindi na ako muling pinatawag ni Mayor. Naisip ko rin na baka lasing lang siya ng mga panahong yon dahil umiinom siya ng alak ng sandaling tikman niya ang dibdib ko. Pauwi na ako ng mga oras na yon. Nag-aantay lamang ako ng sasakyan para makauwi. Ngunit nabigla ako nang may humintong itim na kotse sa harapan ko. Binaba nito ang bintana ng kotse at nakita kong si Mayor ito. Sinenyasan ako nitong sumakay. Agad akong sumakay dito ngunit maling desisyon ata ito dahil inuwi ako ni Mayor sa bahay nila. Binuksan niya ang pintuan at pinalabas ako sa kotse. Nais kong magtanong kung bakit kami narito ngunit nanahimik na lamang ako. Hinila niya ako papasok ng bahay hanggang sa makarating kami sa kwarto niya. Ngunit hindi pa man tuluyang nakasara ang pintuan ay walang atubili ako nitong hinalikan. Tila dudugo na yata ang labi ko dahil sa halik na ginawad sa akin ni Mayor. Sobrang agresibo niya ngayon. Bigla na lang ay pinunit niya ang damit ko. Kaya lumantad ang panloob kong damit. Tinanggal niya rin ito saka tuluyang nilantakan ng mga bundok ko. Ngunit hindi pa man ako nakakahinuha sa nararamdaman kong sarap, ay agad niyang nilihis ang palda ko. Kaya tumambad sa kanya ang panty ko. Pinunit niya yon at init siya sa kung saan. Tsaka niya pinasok ang daliri niya. Masakit yun nung umpisa ngunit dagli ding napalitan ng sarap. Akala ko tapos na dahil pagod na ang aking katawan. Ngunit bigla na lamang niya akong tinulak pahiga. Walang atubiling ibinuka ang mga hita ko. Kasabay nun, ang pagsalubong niya sa bibig niya sa perlas ko. Pinagsawaan niya yon hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang beses akong natapos. Dahil sa pagod ay tila wala na yata akong lakas. Ngunit nabigla ako sa ingay ng sinturon sa kama. Sumilip ako kay Mayor at doon ko nakumpirma na nakahubad na ito. At tinititigan maigi ang perlas ko. Wari ay isa itong tigre na handa ng sakmalin ng pagkain. Binaba ko ang tingin ko at doon ako napanganga sa nakita ko. Ang laki ng kay Mayor. Pakiramdam ko tuloy, hindi yun kakasya sa akin.
Gumapang paakyat sa labi ko si Mayor. Hinalikan niya ulit ako at saka pababa niya ulit hinalikan ang katawan ko bago niya naabot ulit ang perlas ko. Hinalikan niya ito ng isang beses bago niya pinosisyon ang sarili. Naramdaman ko ang ulo nito na tila kinukuskus sa kasalanan ko. Unti-unti niya itong pinasok. Sobrang sakit ng naramdaman ko. Tila ay hinahati nito ang katawan ko at napansin ko ring natigilan si Mayor at napatingin sa akin. Birhen ka pa pala, ani Mayor. Napatango na lamang ako dahil sa sakit. Tinanong ako ni Mayor kung gusto ko pa raw ba itong ituloy at agad akong tumango. Dahil kahit masakit ang sandata ni Mayor ay mukha namang masarap ito. Dahil sa sinabi ko ay tila nanggigil si Mayor. Dahil ipinasok niya na ng buo sa loob ko, kaya agad akong napasigaw sa sakit. Hinintay niyang mawala ang sakit bago niya binayo ang pagkababae ko. Walang sawa at inangkin niya ako sa 4 na sulok ng kwarto niya. Pati na rin sa sala, sa kusina at sa garahe. Sobrang sarap ng ginawa namin. Kaya kahit na masakit ito ng kinaumagahan ay hindi ko maitatanggi na magaling talaga si Mayor. Magmula ng araw na yon ay lagi na akong sinusundo ni Mayor. Sa bahay niya ang lagi naming tagpuan. Pinapaligaya ko siya at pinapaligaya niya ako. Malinaw naman sa akin kung ano ang lugar ko sa buhay niya. Tagapagpaligaya niya lang, ngunit kahit ganun pa man ay masaya na ako. Nagkakataon pa na sa mismong bahay ko ay may nangyayari rin sa amin. Ngayon ay 33 years old na ako. May sarili na ring pamilya at nasa tahimik na pamumuhay na. Hindi na ako ang kalaro ni Mayor dahil ako na ang asawa niya. Hindi sinasadya na mabuntis niya ako. Akala ko kasi ay hindi posible. Ngunit nung nalaman niya na buntis ako ay agad niya akong pinakasalan. Matagal niya na pala akong gusto kaya dinaan niya ako sa santong paspasan. Dahil sa santong paspasan ay nakalima na agad kami. At ngayon ay buntis akong muli. Masyado kasing matulis si Mayor kaya nakakarami. Masaya na ang pamumuhay namin ngayon. Hindi na siya mayor kundi isa na lamang siyang businessman. Lubos na gumagalang. Tala.